magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Nandito tayo ngayon sa isang napakalawak na kinalalagyan ng Maritime Academy of Asia. Mga kasambahay, ngayong araw na ito, yan ang inyong mapapanood. Hello Engineer, good morning, good afternoon, and good evening. Sabi ko kanina, dito tayo sa napakalawak na kinalalagyan ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. How are you, Engineer? Yes, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa 103 hectares ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Kung ano po ang Maritime Academy of Asia and the Pacific, matutunghayan niyo po yan sa kabuuan ng Tinig ng Marino. Dito lamang sa lugar ng Bataan. With Commander Jerlo L. Chico, Engineer, dito sa lugar ng Kabaya Point ng Bataan. Yan po ay sa kabuuan ng Tinig ng Marino. Okay, muli po nagbabalik ang Tinig ng Marino. And this time, gaya ng binabanggit namin sa inyo a while ago, ay makakapiling natin Engineer Nelson, ang ating resource person. Walang iba kundi si... Commander Jerlo L. Chico. Welcome to the show, sir. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Ani. We're very glad na nandito nga po kami sa MAAP. Really amazing, mga kasambahay. 103 hectares ang kabuuan ng eskwelahang ito. First and foremost, Engineer, bakit tinawag itong Maritime Academy of Asia and the Pacific? Parang napakalawak. And talaga naman, hindi naman kaila na pwedeng tawaging Pacific, Maritime Academy of Asia and the Pacific kasi talaga naman kakamangha-mangha. This is the first time na narinig ko na 103 hectares ang isang eskwelahan. Yes, Engineer? Well, it could represent the Asia and the Pacific. That's correct. Okay. And now we can say that this is a world-class maritime academy. Okay. It can compete with any maritime academy in the world. Kita mo na, nag-explain na si Engineer. Pero at this point, mga kasambahay, pabatiin muna natin. Again, ang ating resource person, walang iba kundi si Commander Jerlo L. Chico. Magandang araw, Ani. Magandang araw, Engineer. At ako po'y natutuwa at nagagalak na ako'y kasama ninyo rito ngayong araw sa inyong palatuntunan. Okay, Commander El Chico, a while ago sinasabi ko, bakit nga tinawag ito na Maritime Academy of Asia and the Pacific? Para lang sa kaalaman ng lahat, ang MAAP or ang Maritime Academy of Asia and the Pacific ay kasagutan sa adhikain ni Captain Oka noon na magtatag ng isang eskwelahan na maging kasing galing ng mga magagaling na eskwelahan sa mundo. Kaya niya tinawag na Maritime Academy of Asia and the Pacific kasi sa kanyang pag-iisip ay hindi lang natin lilimitahan ang ating paglilingkod dito sa Pilipinas, kundi atin pong i-extend ito sa Asia Pacific region and even beyond. Kaya naman pala, yan ang kwento sa likod. Yeah. He made mention about Sir Oka. Ito yung pinaka-founder nito. Yan. Na namayapa na, ito naman ay tinake over ng kanyang anak. Anak na si Dr. Conrad Oka. Okay. Now, kailan ba naitayo ito, Commander El Chico, itong napakalawak na MAAP na ito? Kailan po ba ito exactly naitayo? Ang MAAP actually ay tinatag noong 1998. So, noong 1998, nagsimula ng operasyon ng eskwelahan, pero noong 1999 lang po kami tumanggap ng estudyante. Kaya yung unang graduate ng MAAP ay way back in 2003. At kami po ay buong pusong nagmamalaki na simula 2003 hanggang sa kasalukuyan, meron na po kaming 27 na kapitan ng barko at 15 na chief engineer. At karamihan sa mga ito ay kasalukuyang naglilingkod sa kanilang sponsor at patuloy na naglalayag sa buong mundo. Pag sinabi mong 27 na mga kapitan, ito na mismo yung nagpapatakbo. Pilipino ang nagtitimon ng barko. Nagmamando. Nagmamando. Ba, talaga naman. Nakakatuwa. Talagang may pagmamalaki mo talaga itong binabanggit ni Commander El Chico, Engineer. Yes, Ann, kasi pwede nating matawag na itong MAAP ay isang batang academy.
Dahil ilang taon lang ito. Ilang taon pa lamang, pero nakikita nyo yung mga accomplishments, mga achievements nila. Okay, Nandito ako noong blessing ng Nitong- academy na to. Yan naman pala si Engineer. Si Engineer kasi isa rin siya sa mga ligi pag pinag-usapan po ang maritime industry. Now, Engineer, maitanong ko ito dahil mula ng Maynila patungo dito, gabi nung umalis kami ng Maynila mga kasambahay, at almost alas 12 na ng madaling araw or 11, mga ganyan. Past 11 na po nakarating tayo dito. Ang gusto kong malaman, bakit ito inilagay sa medyo napakalayong lugar? Imagine Manila and then dito to sa Bataan, Limay, if I'm not mistaken, Maribeles, Maribeles, Bataan. Medyo malayo po ito. Kung titingnan mo doon sa ibang mga maritime school na nandoon mismo sa sentro ng Metro Manila. Ang talagang totoong rason bakit inilagay ito rito sa malayong lugar is that sa konteksto ng edukasyon, kailangan nating ilayo yung eskwelahan doon sa mga tinatawag nating disturbance. Pag ito ilagay natin sa gitna ng syudad o sa gitna ng bayan, ang ating mga estudyante ay magkakaroon ng ibang pag-iisip. Sila ay tinatawag natin magkakaroon ng mga disturbance doon sa mga probably mga mall, sinihan, barkada, gimikan. At ito ay nilagay natin dito sa Maribeles upang sila ay makapag-focus talaga sa kanilang pag-aaral at sila ay magiging magpapakadalubhasa bilang mandaragat at magiging opisyal sa industriya. Napansin ko na napakarami yung gusali. Pag inikot mo yung mata mo dito sa 103 hectares na ito, maraming mga gusali. Malalaking gusali. It's not not an ordinary gusali, kundi magaganda ang mga structure. Ano ba, ano mga gusali mayroon dito, Commander El Chico? Ang map actually, meron kaming 17 na buildings. Hindi pa kasama sa mga buildings na ito, yung 45 na apartheid units, 25 na housing unit para sa faculty and staff, at 12 na housing unit para sa mga graduate studies. So, yung map is composed actually ng 2 campuses. Tayo ay narito ngayon sa tinatawag naming main campus, na lahat ng mga estudyante na nandito o manggagaling dito ay pupunta sa European companies. At yung kabilang campus, which is actually 1.6 kilometers from here, is yung tinatawag nating JSU Imagine Campus, na kung saan lahat ng mag-aaral doon ay pupunta sa Japanese lines. Ayun, kita nyo na yan. Kaya hindi pwede magsulutan kasi doon, puro lang mga Hapon. Dito, pwede puro mga European. Say for example, most of them are Norwegian, no? Ship owners, then German, yeah, Okay, Danish. again, kung mayroon libreng eskwelahan, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, ano po, ang UNTV, sa pangunguna po yan ni Brother Eli Soriano, na tumutulong po yan doon sa mga bata na makapag-aral ng libre, nakapagtayo din po sila ng eskwelahan. Kasama po dyan ang Kuya Daniel Rason. Libre po, libre pagkain, libre eskwelahan, libre libro, libre school uniforms, libre tirahan. Dito po, mayroon din kayo. Libre din sila mga kasambahay. Itong mga nag-aaral ditong mga estudyante sa pagmamarino, libre din sila. Paki-explain nyo nga po yan, sir. Mukhang napakarami din na mga interesadong pumasok dito sa eskwelahan na ito, pero hindi po lahat na-accommodate. Sige po, Commander El Chico. Ang MAP actually ay bilang pagpapaunawa sa ating mga manonood, ay pag-aari ng Union. Ito yung Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, under then by Captain Oka. Ngayon ay under kay Dr. Oka. So yung Union, siya yung nag-fund, nag-ooperate initially ng MAP, pero yung pag-aaral ng estudyante, ito ay sinasubsidize ng mga kumpanya na kukuha ng estudyante sa MAAP. Wow. Bawat estudyante sa MAAP ay nagbabayad ang kumpanya ng $300 per head per month. Kaya ito yung ginagamit ng MAAP na pangbayad doon sa mga instructors, pambabayad doon sa maintenance ng mga buildings, pambayad sa kuryente at pambili ng mga libro ng mga bata. So ito ay sinasubsidize further ng Union para ma-provide natin yung talagang tinatawag nating quality maritime education and training sa estudyante ng MAAP. Okay.
Alam mo, maswerte itong MAAP kasi may nagsusubsidize. Maswerte itong Yun MAAP na kasi nga. yung mga kumpanya mismo, engineer, yes? Yung mga kumpanya mismo, yung mga may-ari mismo ng barko, ang siyang nagbabayad sa tuition ng mga estudyante dito. Kaya Okay. libre ang kanilang tulog, at tulugan, libre ang kanilang lahat, no? Pati sabon, pagkain, libro, at Sabi-sabihin, talagang wala silang gagawin kundi mag-aral lang. Yung facilities napakaganda. Hindi sila po pwede magsabi na ayokong mag-aral kasi hindi conducive yung lugar para ako makapag-aral. Maraming distraction, madilim, or what. Walang rason na ganon. Yung tulugan ko ay maayos. Walang rason para sabihin nila, hindi ako masyadong makatulog kasi malamok, mainit. or what. Maingay. Maingay. Walang ganon. Walang ganon, Hindi Ani. ako pwede makapag-aral kasi gutom ako. Walang ganong klaseng Walang rason. ganon, Ani. Sa talagang nakafocus. And walang rason din para tumanggi itong mga foreign company na kayo ay suportahan. Kasi ang i-explain ko na rin, Ani, ang konsepto natin sa pagkuha ng estudyante is that we give test to the 50 testing centers nationwide. Ito, gumagawa tayo ng pooling, top 800, tinatawag natin for panel interview. Tapos ipinapasa natin sila sa mga company at yung company na yun ang pipili sino yung gusto nila magiging estudyante sa MAAP. Okay. I will ask you this question, Commander El Chico. Engineer, kasi sa laki nito, ilan ba ang estudyante na na-accommodate nitong Maritime Academy of Asia and the Pacific? Pero bago niyo sagutin yan, Commander El Chico, we will pause for a break at magbabalik pa rin po ang Tinig ng Marino. This Sunday in Doctors on TV. Be updated on the latest medical issues and scientific breakthrough in Health Update. Learn the natural immunity boosting sources to prevent HIV complications in Naturally Yours. All these and more, plus the expert's note on what we should know about HIV/AIDS in Doctors on TV, 7 in the morning, only here on UNTV, your public service channel. Hello friends, don't forget to watch Cook It Right every 9:30 a.m. to 10:30 a.m. Sunday. And remember, the next time you want to cook, don't just cook, Cook It Right. Okay, nagbabalik muli ang Tinig ng Marino. Kasama ko pa rin ang ating co-host dito, si Engineer Nelson Ramirez, with our resource person. Commander Garlo El Chico. Okay. Engineer, a while ago, I was asking him kung ilan ng mga estudyante na na-accommodate nito, sa laki nito, sa lawak nito. Naku, talaga naman, I don't know kung paano mo may compare ito. Is this the biggest engineer? The biggest Yes, maritime school? the biggest. I think perhaps in Asia, not only in Asia, but perhaps in the whole world. Meron bang eskwelahan na more than 100 hectares ang laki? For the maritime Kahit siguro ang US student. Naval Academy or US Merchant Marine Academy, hindi siguro ganito kalaki. Sa pagkakaalam ko, Sige wala. nga po. Wala, Ayan, Ani. sige nga po. Okay. Yeah. Your turn now, Commander El Chico. How many students na na-accommodate nito? Dahil sinabi ni Engineer, parang this is the biggest. Ano po? The biggest in the world? Siguro probably, Ani, sa In area, area. no? In area, Yeah. yes. Kasi sa amin, sa estudyante, nililimitahan din namin yung estudyante kasi we wanted them to have really the quality maritime education. Okay. Ang ratio po namin dito sa isang
section o sa isang kwarto is 1:24. So bawat teacher meron siyang 24 na estudyante na tuturuan. So sa kabuuan, meron tayo sa ngayon 1,218 na estudyante. 2,218. Pero 300 plus sa mga yon ay graduating na. So nagkaroon lang tayo ng overlap kasi ang graduation ng MAP happens every May at ang mga first year ay pumapasok ng April. So essentially, ang sa MAP, less than 2,000 po ang estudyante natin kapag regular semester na. Yan, para malaman din ng ating mga nanonood. May mga eskwelahan na sobra naman ang liit, pero ang estudyante ay kulang-kulang 20,000. Kulang-kulang 20,000. Kaya nagugulat yung EMSA, yung European Maritime Safety Agency, na dito sa eskwelahang ito, ganito lang ito kalaki, paano napagkasya yung ganong karaming estudyante? So dito makikita, engineer, na it's the quality. Yung habol nitong MAAP, Maritime Academy of Asia and the Pacific, it's the quality. Kasi unang-una, syempre gusto nilang maipakita doon sa mga foreign principal na nagmamayari ng mga ships na talagang itong magsisipagtapos dito ay talagang kwalipikado at garantisado. Yeah, kasi how could a classroom be conducive to learning when it is so congested? Dito, isang classroom, 24 ka-estudyante lang. Yung iba siguro, mga mahigit 100 yung estudyante sa loob ng isang maliit na kwarto. Yun nga ang problema Kaya dapat susundin talaga natin ang standard. Okay. Speaking of the standard, how about, tell us about the instructor that you have. Para magkaroon tayo ng quality education para sa ating mga marino, anong klase ng mga instructor do you have here dito sa Maritime Academy of Asia and the Pacific? Sinasabi nga nila para ang estudyante ay magiging magaling, kailangan meron kang magaling na instructor. So with that, ang konsepto natin ay namimili rin tayo ng mga instructor na magtuturo sa ating mga estudyante. Ang pagkakaiba lang natin siguro sa ibang mga eskwelahan, yung instructor natin dito ay mga kalahati ng instructor ay mga marino. Alam naman natin na masyadong competitive ang marino sa ngayon dahil yung marino kapag sumakay ng barko, ay kumpara mo sa magiging sweldo niya pag siya ay nagtuturo, siguro mga 4 times, 5 times yun. Kaya nahihirapan din, hindi lang ang MAAP, kundi pati lahat ng mga eskwelahan ng maritime sa buong bansa, nahihirapan kumuha dahil nga sa laki ng pagkakaiba ng sweldo. Pero sa ngayon, ang malaking bulto ng aming instructor ay nanggagaling na rin sa aming mga graduates. Sa ngayon, mahigit kalahati ng aming instructor ay graduate ng MAAP. Okay. Pero sir, Pero yung una ninyong mga instructors ay galing din sa isang malaking eskwelahan, ang matandang eskwelahan. Yung PMMA. Galing sa PMMA. okay. Pero engineer, yes. Kasi kung hindi ako nagkakamali, ang sweldo ng mga instructors dito ay dollars din. Sa ngayon ho ay nasa peso po. Nasa peso na. Pero yung computation nila ay dollars din na magkaalam ko. That's why. Kaya nga, yung explanation nyo a while ago, Commander El Chico, na nahihirapan yung ibang mga eskwelahan na kumuha ng mga quality instructor kasi Napakamahal. Ko-compare nung mga instructor diyan, kung ako'y kukunin nyo at ganito lang yung sahod ko, yung kikitain ko sa barko, mas malaki. Magbarko na lang Magbabarko na lang ako. Wala pa akong masyadong, wala siyang problema. Pero na-mitigate namin yan dahil karamihan ng mga nagtuturo sa amin yan ay mga graduate ng MAAP. So sa kanila kasi, hindi na parang immaterial na yung sweldo. Para sa kanila, payback time bilang pagtanaw ng utang na loob sa eskwelahan na kung saan dito sila graduate at nagiging daan para magiging maganda ang kanilang mga buhay. At nga, Commander naman siguro, magtuturo sila dito. And then, after a semester, balik na naman sa barko. Kaya maganda nga yung ganyan, no? Kasi kung ano mang natutunan nila ngayon na bago sa barko, ibalik nila dito sa eskwelahan, nagtuturo. So updated. Since you made mention a while ago, Commander El Chico, engineer, siguro pwede kang magdagdag ng impormasyon.
since ito ay supported by foreign companies, ano po, na may mga may-ari ng mga barko, welcome ba dito sa eskwelahan ninyo na magbigay ng suggestion? Let's say, for example, ako yung may-ari ng barkong ganito. Pwede bang magsabi ako sa inyo na ito kailangan ma-improve, ito kailangan maayos ito, pwede i-incorporate nyo sa curriculum like that? Mayroon ba kayong mga natatanggap na mga dong klaseng suggestion? Actually, based sa aming quality policy, talagang kami po ay patuloy na naghangad na ma-improve yung aming mga paraan, pamamaraan sa pagpapalakad ng eskwelahan. Yan ay patuloy namin kinukuha yung tinatawag nating feedback sa ating mga customer. Maliban doon, si Admiral Santos ay nagkakandak. Naman, bakit ito inilagay sa medyo napakalayong lugar? Imagine Manila and then dito to sa Bataan, Limay, if I'm not mistaken, Maribeles, Bataan. Medyo malayo po ito. Kung titingnan mo doon sa ibang mga maritime school na nandoon mismo sa sentro ng Metro Manila. Ang talagang totoong rason bakit inilagay ito rito sa malayong lugar is that sa konteksto ng edukasyon, kailangan nating ilayo yung eskwelahan doon sa mga tinatawag nating disturbance. Pag ito ilagay natin sa gitna ng syudad o sa gitna ng bayan, ang ating mga estudyante ay magkakaroon ng ibang pag-iisip. Sila ay tinatawag natin magkakaroon ng mga disturbance doon sa mga probably mga mall, sinihan, barkada, gimikan. At ito ay nilagay natin dito sa Maribeles upang sila ay makapag-focus talaga sa kanilang pag-aaral at sila ay magiging magpapakadalubhasa bilang mandaragat at magiging opisyal sa industriya. Napansin ko na napakarami yung gusali. Pag inikot mo yung mata mo dito sa 103 hectares na ito, maraming mga gusali. Malalaking gusali. It's not an ordinary gusali, kundi magaganda ang mga structure. Ano mga gusali mayroon dito, Commander El Chico? Ang map actually, meron kaming 17 na buildings. Hindi pa kasama sa mga buildings na ito yung 45 na apartheid units, 25 na housing unit para sa faculty and staff, at 12 na housing unit para sa mga graduate studies. So, yung map is composed actually ng 2 campuses. Tayo ay narito ngayon sa tinatawag naming main campus, na lahat ng mga estudyante na nandito o manggagaling dito ay pupunta sa European companies. At yung kabilang campus, which is actually 1.6 kilometers from here, is yung tinatawag nating JSU Imagine Campus, na kung saan lahat ng mag-aaral doon ay pupunta sa Japanese lines. Ayun, kita nyo na yan. Kaya hindi pwedeng magsulutan kasi doon, puro lang mga Hapon. Dito, puro mga Europeans. Say, for example, most of them are Norwegian, no? Ship owners. Then German, Okay. Danish. Again, kung mayroon libreng eskwelahan, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, ano po, ang UNTV, sa pangunguna po yan ni Brother Eli Soriano, na tumutulong po yan doon sa mga bata na makapag-aral ng libre, nakapagtayo din po sila ng eskwelahan. Kasama po dyan ang Kuya Daniel Rason. Libre po, libre pagkain, libre eskwelahan, libre libro, libre school uniforms, libre tirahan. Dito po, mayroon din kayo. Libre din sila mga kasambahay. Itong mga nag-aaral ditong mga estudyante sa pagmamarino, libre din sila. Paki-explain nyo nga po yan, sir. Mukhang napakarami din na mga interesadong pumasok dito sa eskwelahan na ito, pero hindi po lahat na-accommodate. Sige po, Commander El Chico. Ang MAP actually ay bilang pagpapaunawa sa ating mga manonood, ay pag-aari ng Union. Ito yung Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, under then by Captain Oka. Ngayon ay under kay Dr. Oka. So yung Union, siya yung nag-fund, nag-ooperate initially ng MAP, pero yung pag-aaral ng estudyante, ito ay sinasubsidize ng mga kumpanya na kukuha ng estudyante sa MAAP. Wow. Bawat estudyante sa MAAP ay nagbabayad ang kumpanya ng $300 per head per month. Kaya ito yung ginagamit ng MAAP na pangbayad doon sa mga instructors, pambabayad doon sa maintenance ng mga buildings, pambayad sa kuryente at pambili ng mga libro ng mga bata.
So ito ay sinasubsidize further ng Union para ma-provide natin yung talagang tinatawag nating quality maritime education and training sa estudyante ng MAAP. Okay. Alam mo, maswerte itong MAAP kasi may nagsusubsidize. Maswerte itong Yun MAAP na kasi nga. yung mga kumpanya mismo, engineer, yes? Yung mga kumpanya mismo, yung mga may-ari mismo ng barko, ang siyang nagbabayad sa tuition ng mga estudyante dito. Kaya Okay. libre ang kanilang tulugan, libre ang kanilang lahat, no? Pati sabon, pagkain, libro, at Sabi-sabihin, talagang wala silang gagawin kundi mag-aral lang. Yung facilities napakaganda. Hindi sila po pwede magsabi na ayokong mag-aral kasi hindi conducive yung lugar para ako makapag-aral. Maraming distraction, madilim, or what. Walang rason na ganon. Yung tulugan ko ay maayos. Walang rason para sabihin nila, hindi ako masyadong makatulog kasi malamok, mainit. or what. Maingay. Maingay. Walang ganon. Walang ganun, Hindi Ani. ako pwedeng makapag-aral kasi gutom ako. Walang ganong klaseng Walang rason. ganun, Ani. Sa talagang nakafocus. And walang rason din para tumanggi itong mga foreign company na kayo ay suportahan. Kasi ang i-explain ko na rin, Ani, ang konsepto natin sa pagkuha ng estudyante is that we give test to the 50 testing centers nationwide. Ito'y gumagawa tayo ng pooling, top 800, tinatawag natin for panel interview. Tapos ipinapasa natin sila sa mga company at yung company na yun ang pipili sino yung gusto nila magiging estudyante sa MAAP. Okay. I will ask you this question, Commander El Chico. Engineer, kasi sa laki nito, ilan ba ang estudyante na na-accommodate nitong Maritime Academy of Asia and the Pacific? Pero bago niyo sagutin yan, Commander El Chico, we will pause for a break at magbabalik pa rin po ang Tinig ng Marino. Okay, nagbabalik muli ang Tinig ng Marino. Kasama ko pa rin ang ating co-host dito, si Engineer Nelson Ramirez, with our resource person. Commander Carlo El Chico. Okay. Engineer, a while ago, I was asking him kung ilan na mga estudyante na na-accommodate nito, sa laki nito, sa lawak nito. Naku, talaga naman, I don't know kung paano mo may compare ito. Is this the biggest engineer? The biggest Yes, maritime school? the biggest. I think perhaps in Asia, not only in Asia, but perhaps in the whole world. Meron bang eskwelahan na more than 100 hectares ang laki? For the maritime Kahit siguro ang US students. Naval Academy or US Merchant Marine Academy, hindi siguro ganito kalaki. Sa pagkakaalam ko, sige wala. nga po. Wala, Ayan, Ani. sige nga po. Okay. Yeah. Your turn now, Commander El Chico. How many students na na-accommodate nito? Dahil sinabi ni Engineer, parang this is the biggest. Ano po? The biggest in the world? Siguro probably, Ani, sa In area, area. no? In area, Yeah. yes. Kasi sa amin, sa estudyante, nililimitahan din namin yung estudyante kasi we wanted them to have really the quality maritime education. Okay. Ang ratio po namin dito sa isang section o sa isang kwarto is 1:24. So bawat teacher, meron siyang 24 na estudyante na tuturuan. So sa kabuuan, meron tayo sa ngayon 1,218 na estudyante. 2,218. Pero 300 plus sa mga yon ay graduating na. So nagkaroon lang tayo ng overlap kasi ang graduation ng MAAP happens every May at ang mga first year ay pumapasok ng April. So essentially ang sa MAAP, less than 2,000 po ang estudyante natin kapag regular semester na. Yan, para malaman din ng ating mga nanonood. May mga eskwelahan na sobra naman ang liit, pero ang estudyante ay kulang-kulang 20,000. Kulang-kulang 20,000. Kaya nagugulat yung EMSA, yung European Maritime Safety Agency, na dito sa eskwelahang ito, ganito lang ito kalaki, paano napagkasya yung ganong karaming estudyante? So dito makikita, Engineer, na it's the quality. Yung habol nitong MAAP, Maritime Academy of Asia and the Pacific, it's the quality. Kasi unang-una, syempre gusto nilang maipakita doon sa mga foreign principal na nagmamayari ng mga ships na talagang itong magsisipagtapos dito ay talagang kwalipikado at garantisado. Yeah, kasi how could a classroom be conducive to learning when it is so congested? Dito, isang classroom, 24 ka estudyante lang.
Yung iba siguro, mga mahigit 100 yung estudyante sa loob ng isang maliit na kwarto. Yun nga ang problema eh. Kaya dapat susundin talaga natin ang standard. Okay. Speaking of the standard, how about, tell us about the instructor that you have. Para magkaroon tayo ng quality education para sa ating mga marino. Anong klase ng mga instructor do you have here dito sa Maritime Academy of Asia and the Pacific? Sinasabi nga nila para ang estudyante ay magiging magaling, kailangan meron kang magaling na instructor. So with that, ang konsepto natin ay namimili rin tayo ng mga instructor na magtuturo sa ating mga estudyante. Ang pagkakaiba lang natin siguro sa ibang mga eskwelahan, yung instructor natin dito is mga kalahati ng instructor ay mga marino. Alam naman natin na masyadong competitive ang marino sa ngayon dahil yung marino kapag sumakay ng barko ay kumpara mo sa magiging sweldo niya pag siya'y nagtuturo, siguro mga 4 times, 5 times yun. Kaya nahihirapan din, hindi lang ang MAAP, kundi pati lahat ng mga eskwelahan ng maritime sa buong bansa, nahihirapan kumuha dahil nga sa laki ng pagkakaiba ng sweldo. Pero sa ngayon, ang malaking bulto ng aming instructor ay nanggagaling na rin sa aming mga graduates. Sa ngayon, mahigit kalahati ng aming instructor ay graduate ng MAAP. Okay. Pero sir, Pero yung una ninyong mga instructors ay galing din sa isang malaking eskwelahan, na matandang eskwelahan. Yung PMMA. Galing sa PMMA. okay. Pero engineer, yes. Kasi kung hindi ako nagkakamali, ang sweldo ng mga instructors dito ay dollars din. Sa ngayon ho ay nasa peso po. Nasa peso na. Pero yung computation nila ay dollars din na magkaalam ko. That's why. Kaya nga, yung explanation nyo a while ago, Commander El Chico, na nahihirapan yung ibang mga eskwelahan na kumuha ng mga quality instructor kasi Napakamahal. Ko-compare nung mga instructor diyan, kung ako'y kukunin nyo at ganito lang yung sahod ko, yung kikitain ko sa barko, mas malaki. Magbarko na lang Magbabarko na lang ako. Wala pa akong masyadong, wala siyang problema. Pero na-mitigate namin yan dahil karamihan ng mga nagtuturo sa amin ngayon ay mga graduate ng MAAP. So sa kanila kasi, hindi na parang immaterial na yung sweldo. Para sa kanila, payback time bilang pagtanaw ng utang na loob sa eskwelahan na kung saan dito sila graduate at nagiging daan para magiging maganda ang kanilang mga buhay. At saka, Commander naman siguro, magtuturo sila dito. And then, after a semester, balik na naman sa barko. Kaya maganda nga yung ganyan, no? Kasi kung ano mang natutunan nila ngayon na bago sa barko, ibalik nila dito sa eskwelahan, nagtuturo. So updated. Since you made mention a while ago, Commander El Chico, engineer, siguro pwede kang magdagdag ng impormasyon. Since ito ay supported by foreign companies, ano po, na may mga may-ari ng mga barko, welcome ba dito sa eskwelahan ninyo na magbigay ng suggestion? Let's say, for example, ako yung may-ari ng barkong ganito. Pwede bang magsabi ako sa inyo na ito kailangan ma-improve, ito kailangan maayos ito, pwede i-incorporate nyo sa curriculum like that? Mayroon ba kayong mga natatanggap na mga doong klaseng suggestion? Actually, based sa aming quality policy, talagang kami po ay patuloy na naghangad na ma-improve yung aming mga pamamaraan sa pagpapalakad ng eskwelahan. Yan ay patuloy namin kinukuha yung tinatawag nating feedback sa ating mga customer. Maliban doon, si Admiral Santos ay nagkakandak